us always remember the purpose bakit tayo pumunta dito. Amen. To worship our God. This is our moment na tayo naman yung mag-offer sa Kanya. And after this, siya na yung magbe-bless sa atin. Amen. Let's give our best to our God. Amen. Thank you, Lord. Sige, let's pray. Let us start to worship and thank kung ano man yung mga ginawa niya sa buhay mo at gagawin pa niya. Thank you, Lord. Hallelujah. Holy Spirit, we acknowledge you here in this place. Salamat, O God, that you are here. You are in the midst of us. And Lord, as we sing this praise song, this worship song to you, Lord, Lord, we pray, O God, na ma-delight ka. Let this be a pleasing aroma to your eyes, Panginoon. Thank you, God. Lord, malugod ka sa buhay namin, Panginoon. Let there be transformation, renewing of our minds, O God. And continuously remember our main reason on our biggest why, O God. Lord, salamat. Salamat, O God. To you alone the glory, honor, praise, and power. In Jesus' name. Amen! Amen! Hallelujah! Your face Let your presence fill this place. And Lord, is the desert dry and thirsty. Your love is the answer. Gaze our eyes to see the hurting. Bring us back to life. Revival as on fire. Holy Spirit reign now. Change us from the inside. Singing, oh, eh, oh, oh. We need revival. Shine your light, bring healing to the blind. You break the chains. Let your glory fill the skies. The world is a desert, dry and thirsty. Love is the answer. Give our eyes to see the hurting. Bring us back to life. Revival, hearts on fire. Holy Spirit reign now, raise us from the inside, singing, oh, eh, oh, 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 eh, oh. Revival, hearts on fire. Holy Spirit reign now, change us from the inside, singing, oh, eh, oh, oh. We need revival. Send a revival fire, send a revival fire. Fill this place, fill this place. Send a revival fire, send a revival fire. Fill this place, fill this place. Send a revival fire, send a revival fire. Fill this place, fill this place. Revival, hearts on fire. Holy Spirit reign now, brings us from the inside, singing, oh, eh, oh, 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 eh, oh. Revival, hearts on fire. Holy Spirit reign now, change us from the inside, singing, oh, eh, oh, 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 we need revival. We need revival. We need revival. Oh, eh, oh, 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 eh, oh.
sino dito yung gustong magkaroon ng breakthrough sa buhay nila? Amen. Kapag sinabing revival, nire-revive ni Lord yung passion mo sa Kanya. Nire-revive ni Lord yung love mo sa mga tao. Amen. And isang breakthrough yon. So as we sing this song, amen, let us sing it with all our heart. As if you are telling it to the Lord na, Lord, i-revive mo yung puso ko. Lord, i-revive mo yung pangarap na nilagay mo sa puso ko na ngayon na parang namatay na feeling mo na hindi mangyayari. Amen. Come on, church. Send revival fire. Send revival fire. Fill this Lord, place. this morning. Fill this Send revival fire. Lord, yung place. anointing. Send a revival fire. Send a revival fire. Fill this place. Fill this place. Send a revival fire. Send a revival fire. Fill this place. Fill this place. Send a revival fire. Send a revival fire. Fill this place. For the last time, send revival. Fill this place. Send a revival fire. Send a revival fire. Fill this place. Fill this place. Revival. Hearts on fire. Holy Spirit rain now, change us from the inside, singing, oh, eh, oh, 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 eh, oh. Revival, hearts on fire. Holy Spirit rain now, change us from the inside, singing, oh, eh, oh, 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 we need revival. We need revival. Let's give it up for Jesus. Hallelujah! Come on, church. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All that land turn to ashes. In the light of you, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every try to see your glory. Every nation bow before you. All our treasures turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. You match this endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ages
glory, honor, and strength unto our God. Unto our God, you matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. There is no one like our God. 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 No one like our God. There is 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 no one. There is no one like our God. Come on, let's declare it with all our There is heart. no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, you matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, you matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every Ayo, 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 ah. 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 Hallelujah. Praise you, Jesus. Kadyaman na ning presensya ng Lord. Amen. Naniniwala ako that truly it's between you and the Lord. As we praise Him right now, it's between you and the Lord kung paano mo siya papurihan. Amen. Kahit anong encouragement namin dito, it's between you and the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Praise you, Lord. Thank you, Lord. We are so grateful. I am so grateful, Lord. Hallelujah. Sa mga ginagawa mo sa buhay ko, ginagawa mo sa buhay namin, oh God. Hallelujah. There is no one like you, Lord. There is no one like you, God. We praise you, Lord. Oh God. Malugod ka, Panginoon, sa mga papurit pasasalamat namin, oh God. Lord, itama mo yung puso namin. Kung may mga agam-agam, may mga doubts kami na dala-dala ngayon, Lord, I pray and declare, paglabas namin sa lugar na to, kami mga binago, kami mga pinagpala na, oh God. Thank you, Lord. Truly, oh God, that we are what you says we are. We can be what you says we can be. And we can have, Lord, what you says we can have. Lord, dahil ang sinabi mo ay sinabi mo, God. All your promises are yes and amen, Lord. And we claim it right now, God. Thank you, Lord. Thank you, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we honor you, Lord. Who am I that the highest King would welcome? I was lost, but He brought me. Oh, His love. Oh, His love. Who The sun sets free, always free indeed.
He has ransomed me, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Sets free. The Son sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Yes, Lord. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I Oh, I am. am. Yes, I am who you say I am. Who has done sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. Yes, I'm a child of God. Yes, I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Let's sing it with all our hearts. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I Sabi dun sa kanta, who the Son sets free, it is free indeed. Amen. You are already free from every lies of the enemies.
You are free. You are victorious. You are more than conqueror. Amen? Sige, deklara mo yan sa sarili mo. You are more than conqueror. Amen? You are victorious already in Christ Jesus. Because we are no longer slaves. Amen? Thank you, God. Hallelujah. We are so grateful, oh God. We are so grateful, Lord. Hallelujah. Salamat, God. We are no longer slaves. We are free from every deception of the enemy, O God. Halimi pa, Bren, Lord, na lagi kaming matatrap, kareng plano na, but Lord, di ka mami wisdom kaya kami, O God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. We are more than conquerors. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, God. You unravel me with a melody. You surround me with a song. Sige, sabihin mo yan kay Lord. Of deliverance from my enemy. Till all my fears are gone. Come on, church. 'Cause I'm no longer a slave to fear. 'Cause I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. 'Cause I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again. I've been born again into a family. Oh, your blood flows through my veins. 'Cause I am no longer a slave to fear. 'Cause I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. 'Cause I am a child. I'm no longer a slave. 'Cause I'm no longer a slave to fear. 'Cause I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. 'Cause I am a child of God. 'Cause I no longer a slave to fear. 'Cause I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Free.
a child of God. Oh, I am a child of God. Yes, you are. Yes, I am a child of God. Yes, I am a child of God. Yes, I am a child of God. Come on, let's declare it. 'Cause I'm no longer a slave to fear. Oh, I am a child of God. Yes, Lord. 'Cause I'm no longer a slave to fear. Yes, I am a child of God. 'Cause I'm no longer a slave to fear. Come on, let's declare it. 'Cause I am a child of God. 'Cause I'm no longer a slave to fear. 'Cause I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. 'Cause I am a child of God. 'Cause I'm no longer a slave to fear. 'Cause I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. 'Cause I am a child of God. Yes, I am a child of God. Oh, yes, I am a child of God. 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 Hallelujah, God. Oh, I am yours and you are mine, Lord. We are yours and you are mine, God. Thank you, Lord. Thank you, God. Oh, Lord, magumapaw, Panginoon. Itong thankfulness, gratefulness, na inaus mo kami, pinili mo kami, kaya siyo kami kang lugar ay niyo, God. Oh Lord, we are more privileged. We are so thankful, God. Lord, na ano man yung pagdalanan ni alay ito, God. Nothing compares kang lugod mo. Nothing compares kang faithfulness mo. Nothing compares kang grace and mercy mo, God. Kaya Lord, even yung pamagtasming gaman, pamagkantaming praise and worship, oh God, deserve mo ito, God. Deserve mo ito, Lord. Lord, malati ang bagay ito.
Pero Lord, we are doing this para maita siyang lagyo mo, mag-glorify ka, Panginoon. I express me itang love me kaya ka, O God. Thank you, Lord. Thank you, God. Dakal nakagewa, Lord. Dakal kagagawan ngayon at dakal kapagawan kay BME, God. Dakal kapagawan kay church na ini, Panginoon. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Sige, church. Hallelujah. Just worship our God. Thank you, Lord. Thank you, God. Hallelujah. We're so grateful, God. Thank you, Holy Spirit. You are with us. You will never leave us nor forsake us. Nung naming sinabi mo, Lord, sinabi mo na, O God. Sinabi mo, Panginoon, that we are already forgiven. We are already free. We are more than conquerors. We are anointed. We are blessed. We are favored. Kaya Lord, itang lakaran mi, Panginoon. Itang biyangay tayong lakaran mi, O God. Yang mag-manifest ka rin, biyami, Panginoon. So that many people will see na ikang mag-working biyami, O God. Magi kaming living testimony, Panginoon. Oh God, help us to unleash, to develop all our potentials, oh God. At magamit ito for the glory of your name. Kang kapurihan mo, Panginoon. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you for the open heaven, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Can we sing it again? Split the sea so I could walk right through it. Yung mga miracles na ginawa ni Lord dati, kaya niya pang gawin ngayon. Amen. Hallelujah. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. Towards heaven, church. So I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me, so I will stand and say I am a child of God. Yes, we declare it. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me and I will stand and say I am a child of God. Yes, you are. Yes, I am a child of God. 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 Can we shout the name of Jesus? 1, 2, 3. Jesus! God is good. All the time. God is good.
glorify God with our finances. And at the same time, ina-acknowledge natin kung sino yung nag-provide sa atin, which is si Lord na. So sabi dito, sow generously to reap generously. So mababasa natin yan sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang sa verse 8. Ang sabi niyan ganun is, ito ang ibig kong sabihin, ang nagdadaling ng kakaunti, ay aani ng kaunti. At ang nagdadaling ng marami ay mag-aani ng marami. Amen? Alright. So, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang kasya, kung ano yung nasa puso mo. Maluwag, alright, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabuting gawa. Alright? So, meron tayo dito dalawang principles na makikita sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8. So, ang unang principle natin is yung principle of harvest. Sino ang marunong magtanim dito? Magtanim ng halaman. Amen? Amen. So, pag nagtanim ka ng kaunti, right, aani ka din ng kaunti. Amen? Pero kapag nag-ani ka ng marami, for example, nagtanim ka ng sili. Amen? Nagtanim ka ng maraming sili. And expect mo pag harvest time na, marami kang aanihin sili. Amen? The same as sa ating finances. Kung mag-invest tayo ng marami, amen? Magkakaroon din tayo or makakakuha din tayo ng marami. Amen po ba? So, ganun din. Actually, yung principle of harvest is tawag dito, na-apply siya sa bawat buhay natin. Actually, sa lahat. So, kung nagbigay ka ng negative sa ibang tao, asahan mo, yung ibang tao na yun is magbibigay ng negative sa'yo. Amen? Pero kung nagtanim ka ng kabutihan sa kanila, babalikan ka niya ng kabutihan. Amen po ba? So, the second principle is, sabi niya dito is, there's always a delay between planting and harvest. So, sino dito yung na-experience na, ay, magtatanim akong CD para bukas, meron na akong gamitin na CD. Meron po bang ganon? Wala. Yan. So, magtatanim ka, and then maghihintay ka muna kung ano yung tamang season ng pag-harvest. Amen? So, bakit sa atin, sabi mo naman, Lord, nagbibigay naman ako. Nagbabalik naman akong tithes, pero bakit parang walang bumabalik sa akin? Kapatid, nasa waiting season tayo. Amen? So, bakit bakit natin nararanasan yung waiting season na yun? Bakit, Lord, hindi agad-agad? Amen? So, we need to trust God. So, He is just testing us kung paano tayo magtiwala sa Kanya. Kung paano tayo magbibigay sa Kanyang patuloy kahit na nakikita natin na parang walang nangyayari. But, sa loob na yon is merong nag-grow. Amen? So, hindi natin ma-overtaken si God sa pagbibigay. Kung nagbigay ka ng isa, susuklian niya yan ng hundreds times or mas higit pa. Amen? Alright. So, kunin po natin mga kaloob natin, mga tithes and offering po natin, and tumayos po tayong lahat. Alright, let's pray. Father God, we thank you for this day, O God, for this privilege, and salamat, O God, for the increased tithes na meron kaming maibabalik ngayon, O God, and at the same time, magbibigay kami ng maluwag sa puso ng offering namin, O God. Kasi sabi mo nga, O God, hindi kami dapat napipilitan, bagkus yung magbibigay kami, it's because out of love, it is not just because out of responsibility, O God. Kaya Lord, salamat, O God, that this day, ang puso namin is mababagong patuloy, O God, at ang mga mata namin spiritual is mabubukas patuloy, Panginoon. And this, Panginoon, mga offerings na to, mga tithes na to, ikaw lang mag-glorify. And sa mga hindi po nakapagbigay ng mga tithes ngayon, O God, Lord, continue to help them
Continue to help them to be faithful to you, O God. And Lord, itong mga taong ito is bless mo patuloy, increase mo patuloy yung tithes nila, O God. We glorify you, O God, and we magnify your holy name. In this we pray in Jesus' name. Amen. God is good. And all the time. Let us pray. Father God, salamat po sa umagang ito. Salamat po, our King of Kings, our Lord of Lords. Tunay nga po that you are our source ng lahat-lahat. Karunungan, kalakasan, ability. Gana-gana, Lord, it all comes from you. Even every breath, yung bawat pintig ng puso po namin, Lord, ay nanggagaling lamang po sa iyo. You are our sustainer, Panginoon. Maraming salamat po. Right now, Lord, we open our hearts to receive your word. We prepare this heart, Panginoon, to receive a revelation from you. Panginoon, buksan niyo ang aming kaunawaan at tulungan niyo po kami na ma-receive po yung personal message mo sa buhay namin. I-bless mo po ang bawat isa na nandito at yung mga nanonood online, Panginoon. Dalangin ko, God, that truly ma-experience namin the new life we have in Christ, so God. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin in Jesus' mighty name. Amen and amen. Palakpakan po natin sa Lord. So, last time po, na-share ko sa inyo yung life ni Jacob. Yung from being a mandurukot ng blessing, from being mga agaw ng birthright, kung paanong tinransform siya ng Panginoon into having a legitimate blessing kasi nakipag-wrestle siya kay Lord. And sabi yung sikat na linya ni Jacob is yung, I will not let you go unless you bless me. Yun po yung sikat na line na sinabi ni Jacob doon. So yung message natin doon is, kung gusto mo ng breakthrough, it requires brokenness. Amen. So ngayon po, I want to begin by asking you, ang mga leaders po ba ay ipinapanganak or ginagawa or parang resulta? Kumbaga sa English, our leaders are born or made. Marami pong mga theory about yung mga philosophers dyan. Isang pinakasikat na philosophy is yung kay Plato. Ang sabi ni Plato, ang leadership daw o yung kakayahan ng isang tao to lead ay isang natural endowment. Kumbaga inborn, or talagang personality na niya yon. Kaya yun yung sinabi niya. For the longest time, hindi po na-challenge yung ganong paniniwala sa time ni Plato. Pero this morning, gusto kong tingnan po natin yung story ng isang Bible character in which challenge niya yung theory na yon ni Plato, that leaders are born and not made. So sa buhay niya, pinatunayan niya po yun. Itong Bible character na to, sa isang tingin, hindi mo makikita na meron siyang kakayahan or potential to become a great leader. Amen? So this morning, God wants to destroy yung ating misconception about leadership. That only special people ang tinawag para mag-lead. Diba sinabi ko po dati, God uses ordinary people like you and me. Amen. So God wants to destroy yung ating naging mindset na itong magagaling lang na to, itong mga aral lang na to, itong mga meron lang tingin natin na special ability ang kayang mag-lead. Amen. Sabi ng Genesis 1:28, dinideclare dito that every one of us ay merong kapasidad to become a leader. Genesis 1:28, di ba sabi doon, we are created in the image and likeness of God. Amen? And we are created to take dominion, to rule, So, dito po, it's very important to clarify na ang sinasabi ng Panginoon doon na i-rule natin, i-govern natin, i-manage natin,
ililid natin are the creations. Hindi po yung tao na parang sasabihin mo, magiging alipin kita, sundin mo ako, magiging Lord ako over you. Hindi po. So, to put it simply, ano bang pinagsasabi ni Ate Wilma? Na leadership, no? Paano ba ako makakapag-lead kung hindi ko alam ang ibig sabihin? Simply, ang ibig sabihin po ng to lead is to serve. Kapag meron kang puso na gustong mag-serve, that is already a leadership or leading. No? Kasi just like Jesus, no, our greatest model, have come not to be served, but to serve. No? That is the greatest form of leadership. Kung ikaw ay nagsiserve, no, bilang nanay, ikaw ay isang leader. Bakit? You have the desire to serve your children, to serve your spouse. No? So that is leadership. Akala kasi natin yung leadership, yung parang sobra kasakit ng gagawan daratang makanita. Yes, at some point merong ganun, di ba? Pero those simple tasks na ginagawa po natin sa buhay natin, it already proves na merong kang capacity to become a leader. No? Kasi yun nga, ang definition ng to be a leader is to have the desire to lead. No? And then, another meaning, no, to put it simply, yung pagiging leader, no, you can be considered as leader is if you are responding to a responsibility. Merong need at nagre-respond ka doon. No, kaya yung simpleng pag-utos ng nanay mo na sali na kang toyo ketang tindahan tong that is already exercising some skills of leadership, no? Kasi you are responding to a responsibility. So nakukuha niyo po ba yung meaning po ng leadership? No? So we are created and have the capacity to live. Sadly, natatrap po yung capacity na yon because of misconception. Yun nga, nadideceive po tayo na, ay, na ako gamit, Lord. Ay, ako may garal. Ay, ako biyasang magsalita. Amen? Amen. So dito po, no, on day 12 ng life class natin, no, it's very, nag-strike po sa akin yung blood ni Jesus doon, yung every drop of the blood of Jesus. On day 12 ng life class natin, merong sinabi doon, yung blood that flowed from the beard of Jesus. Alam niyo po ba na ang Panginoon, pemot-put doreng balbas na? And yung blood na tumulo doon, it redeem our identity. Kasi nung nagkasala po tayo, nasira yung identity natin No? Even now nga, no, nire-restore ni Lord yung ating correct identity, correct self-image. Kaya napaka-powerful po ng blood na dumaloy sa beard ni Jesus. Ang sabi doon, pagkatapos nilang pag-aalisin yung beard ni Jesus, he was disfigured. May kilala. Sinasabi ko nga po sa mga ka-life group ko, imagine nyo yun, sabi ko, di ba yung mga taga Middle East, yung mga kakapal ng mga balbas nila, no? I can imagine, no, yung talagang balbas sarado yung Jesus. And then, because of that blood, may redimate ang identity mo, pero hinayaan, no, na ma-disfigured. Mo nakakilala, sabi ng Isaiah, walang maganda sa kanya pag tiningnan mo. No? So, niredeem ni Lord yung ating image, yung ating identity. Amen? So, punta po tayo dun sa main story. Amen? Ready na po ba tayo? Sige. So, mababasa natin yung story ni Gideon. No? So, si Gideon, yung story naman ni Gideon ngayon yung gusto kong i-share. Mababasa natin siya sa Judges, chapter 6 to chapter 8. No? Doon yung makikita yung story ni Gideon. So, si Gideon, he was the son of Joash. Siya ay galing sa tribo ni Manase. Okay? So, later, he became a great leader and a warrior. No? Nilid niya ang mga Israelita to defeat the Midianites, mga Midianita. No? Pero si Gideon, hindi po siya nag-umpisa na ganun siya kaagad. Na siya ay isang great leader, na siya ay isang magiting na warrior. No? So, nung na-receive ni Gideon yung assignment niya from God to rescue the Israelites, no? Kasi for 7 years,
Ang ginagawa po ng mga Midianita sa mga Israelita, pinapahirapan sila. Lahat ng mga inaani nila, even yung mga tinapay nila sa loob ng bahay, ninanakaw ng mga Midianita. No? And dito po, actually, ang nasakop, no? Mababasa natin throughout the Old Testament, sinasakop ng ibang bansa ang mga Israelita kasi kapag nagkakasala sila sa Panginoon. No, sabi kasi ng Deuteronomy chapter 11 verse 27, pagpapalain ko kayo, sabi ni Lord, kung susundin niyo ang mga utos ko, utos ng Panginoon na inyong Diyos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Ngayon, verse 28, susumpain ko kayo kung hindi nyo susundin ang mga utos na ito ng Panginoon. No, so ganun yung nangyari sa kanila. Actually, throughout the Old Testament, merong cycle na paulit-ulit na makikita natin. Number 1, ang mga Israelita, faithful. Tapos magfo-fall sila sa idolatry and then immorality. And then kapag pinarusahan na sila, they will cry out for help. Rescue us, Lord. Tulungan nyo kami. No? And then, magpapadala naman si Lord ng rescuer sa kanila. So, ganun po yung nangyari sa kanila. No? So, nagkasala sila on chapter 6. No, mababasa natin doon sa verse 1 na nag-fall sila sa idolatry. Sumamba sila sa Diyos-Diyosan, si Baal at si Asherah. So si Baal at si Asherah, they are parang mag-asawang god na sinasamba nila, God of fertility. So dahil nga sumamba sila sa Diyos-Diyosan, pinasakop sila ng Diyos sa Midianita. So nung pagka-7th year ng pagkasakop sa kanila, pag-o-oppress, pang-aapi ng mga Midianita, doon sila tumawag sa Panginoon. Kaya si Lord nagpadala ng rescuer. And ito nga, tinawag niya si Gideon. Nakakasunod po ba tayo? Amen? So, ganun po, no? Yung naging cycle, no? Ng parang life ng mga Israelites. So ngayon, I want to focus doon sa naging transformation sa life ni Gideon. Kasi sabi ko nga po, hindi naman siya kaagad great warrior. Hindi siya kaagad great leader. Okay? So number 1, eto na. No? Ito yung mga stages ng buhay ni Gideon. First stage, he doubted his call. Nung tinawag siya ng Panginoon, nag-doubt siya. He doubted. No? Actually, parang lahat po ng mga tinatawag ng Panginoon, nagda-doubt pag-una. No? So sabi dito ng Judges chapter 6 verse 11, dumating sa Opra ang anghel ni Yahweh at naupo sa ilalim ng malaking puno na pag-aari ni Joash, tatay ni Gideon. Si Gideon na anak ni Joash ay kasalukuyang gumigiik noon ng trigo sa pispisan ng ubas. Patago ang kanyang paggiik upang hindi siya makita ng mga Midianita. Kasi nga po, pag nakita siya, kukuhanin yung na-harvest niya. No, verse 12, nagpakita sa kanya ang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, sumain niyo si Yahweh, magiting na lalaki. So, nung nagpakita sa kanya si Lord, the angel of God doon is mismong si Lord. No? Doon sa verse 11. So, nung nagpakita ang Panginoon kay Gideon, ang tinawag agad sa kanya, magiting na lalaki. No? But in kasalukuyan, siya ay isang duwag na Hebreo. No? Kasi nga nagtatago siya eh. No? As in, kumbaga, wala siyang bahid ng katapangan kung makikita mo. Pero God, no, spoke, sabi niya, sumain niyo si Yahweh, magiting na lalaki. No? Mighty man of valor. No? Sabi po ng Bible. So this is how God declares or sees Gideon. Kasi alam ng Panginoon kung sino si Gideon in the future eh. No? So tayo pwede rin, no? Na hindi mo nakikita yung sarili mo as leader ngayon. Amen po ba? Kung magiging totoo ka sa sarili mo ngayon, nakikita mo ba yung sarili mo as leader? Pwedeng hindi, kagaya ni Gideon. Pero ito yung sinasabi ni Lord sa atin. Ang nakikita ng Panginoon, yung talagang ikaw. No? Kung sino talaga ikaw in the future.
Kaya yun yung dinideclare ni Lord dito. And then on verse 13, sumagot si Gideon, mawalang galang na po. Kung talagang kasama namin si Yahweh, bakit ganito ang nangyayari sa amin? Nasaan na ngayon ang kababalaghang ginawa niya noon? Gaya ng ikinuwento sa amin ng aming mga ninuno, kung paanong sila'y iniligtas niya sa Ehipto. Pinabayaan niya kami. Pinabayaan na kami ni Yahweh sa kamay ng mga Midianita. So because of 7 years of hardship, no, sobrang hirap ng buhay nila, they are being oppressed. Gideon already lost his hope and confidence to God. Kaya nung tinawag siya ni Lord, make doubt niya. Ene agad penny wala nita. Kumbaga, tayo din po, no, because of pwedeng sa hirap ng buhay natin, kung i-relate din natin, no, marami tayong challenges na nararanasan. Lord, tinawag mo ba talaga ako? No? Nasa buhay pa ba kita, Lord? No? Parang ganun yung nasa isip ni Gideon. And then, sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Midianita. Ako mismo ang nagsusugo sa'yo. So this is already the calling of God on verse 14 sa Judges. No? So this is the assignment na binigay sa kanya ng Panginoon. No? Mostly, sa mga tinatawag ng Panginoon, isang assignment lang ang binibigay niya. No? Yun sa mga tinatawag niya. Isang matinding assignment, no? God's calling. So sumagot si Gideon, ngunit Panginoon, eto na naman. Because there's doubt in his heart. May reason out niya, ngunit Panginoon, paano kung maliligtas ang Israel? Ang aming angkan ang pinakamahina sa lipi ni Manase. At ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin. Kumbaga yung pamilyado, pinate ang pinaka-poorest of the poor, kayong karelang tribu, kaya sinabi na pa, ako pa yung pinaka-dukha, pinaka-mahina, karen ka na akong kapamilya. So that is how Gideon sees himself. Alam niyo po ba, kung paano mo tinitignan yung sarili mo, that is how you will act. Kung paano mo tinitignan yung sarili mo, ganun ang magiging actions mo. Amen? Kaya po napaka-importante yung sinabi ko kanina, yung the blood of Jesus that flowed from His beard. Hindi na sira yung identity mo. God already restored your identity. And you have the capacity to lead. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon. No? So ito yung tingin ni Gideon sa sarili niya. Ekogyo, nasabihan mo, Lord, wala mo tayong sabihan, no? Makaniniko mo. Bala mo dimdam ni Moses. During the time ni Moses, di ba, dun sa burning bush, tinawag siya ng Panginoon. O, i-deliver mo rin Israelita kay Egypt, na dimdam ko yung karelang gaga, because of slavery. Na sinabi ng Moses, Lord, anong mga niyan, ako mabiyasang magsalita. So, lahat ng mga tinatawag ng Panginoon, at first, madakal na talaga dahilan. Huwag yun Sino po yung tinawag dito ni Lord? Amen. Tayong lahat. Amen. Kaya nandito ka, tinawag ka ni Lord. Amen. Sabi ng Bible, hindi mo ako pinili, ako ang pumili sa'yo. Kaya nandito ka, tinawag ka ni Lord. Amen. So, minsan ganito tayo kagaya ni Jacob, nasa first stage. You are doubting the call of God in your life. Kasi nakikita mo, not the image of Christ, but your weaknesses. Amen. Pero praise God because we have a great God living in us. Amen. Greater is He that is living in us than he that is in the world. Amen? So yun po yung nangyari. Ngayon sabi sa kanya ni Yahweh, makakaya mo to sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo ang mga Midianitang ito na para ka lang lumaban sa isang tao. So this is the promise of God and assurance. Pero dahil nga in doubt si Gideon, may word na si Lord pero in doubt ka pa rin. So anong sabi ni Gideon? Sumagot si Gideon, kung ako po ay talagang kalugod-lugod sa inyo, bigyan niyo ako ng palatandaan, kayo nga ang nag-uutos sa akin. Ikaw ba yan, Lord? Give me a sign. Ikaw ba talagang tumatawag sa akin, Lord, to do this difficult task? No? So humingi siya ng sign. Sabi niya, huwag po muna kayong umalis at hahainan ko kayo ng pagkaing handog.
no? So, hihintayin kita, sagot ni Yahweh. God is so good, amen? Andiyan i-test tayo, na andiyan manyad tang sign kaya. God is so good. Ay, intindihanin kaya katang kain, doubts. Amen? So, umuwi si Gideon, kumuha siya ng mga offering, no? Kumuha siya ng meat, ng bread, tsaka ng sabaw. Ngayon, pagbalik niya, nandun pa rin si God, no? Dun sa puno. And then, nilagay niya, pinatong niya sa bato, yung mga offering, sabi ni God sa kanya, ibuhos mo yung sabaw sa karne, at saka dun sa tinapay. Tapos, gamit yung dulo ng tungkod ni God, nawala. I mean, umapoy yung offering tapos nawala din siya. No? So sabi dito, so verse 22, saka pa lamang naunawaan ni Gideon na anghel nga, ang anghel nga ni Yahweh ang nakausap niya. Dahil dito, kinilabutan siya sa takot at sinabi, Panginoong Yahweh, tulungan mo po ako. Harap-harapan kong nakita ang inyong anghel. Kasi po, kapag nakita mo si Lord, dapat mamamatay ka na. Walang tao kasing pwedeng makakita sa Panginoon na mabubuhay pa. Amen? So, kaya ganun yung kinalibutan siya, natakot siya, akala niya mamamatay na siya. No? Ngunit sinabi ni Yahweh, huminahon ka, ka mag-hysterical, chill ka mo. Huwag kang matakot. Di ka mamamatay. Ang Lord kayo. So, that was the first stage. Sino pong nakaka-relate? Sino kaya sa atin yung nasa first stage? God called you and you are doubting the call. Kasi nakikita mo is your weaknesses. So mag-move tayo dun sa second stage ng buhay ni Gideon. May nakukuha po ba tayo? Are we learning? Amen? Second stage, he overcame family obstacles. Pag tinawag ka ni Lord, ang unang magda-doubt sa'yo yung kapamilya mo. Talaga, inawas na ka talagang Lord. Kilala daw Kilala daw ugali Anyapin na rin kapamilya mo, ilang mo munang mag-doubt kaya ka. Ilang mo muna mong i-overcome. Amen? Ngayon in first small task na binigyan ng Lord kang Gideon is, uli ngang idolatrous no rin Israelites, sasambala kang Baal, kang Asherah. So, in first assignment ng Lord kayo, basa tayo taking verse 27 and in chapter 6 of Judges. Siran mo rin kaya, sinabi ni Yahweh kay Gideon, siran mo rin, i-destroy mo la rin rebulto ng Baal, Kasi every city, every barangay, ating makatalakad rebulto. Ngayon, ikitang siping ng rebulto, uling balampin, miyasawa lang God, Yasherah, poy Baal. Siping ni Yasherah, apin ditang balang babae na God of fertility. O i-destroy may Baal, na kay pamututan may itang pole ng Asherah, ng makanyang Lord kayo. O na yung problema, itatang na, worshiper yung Baal. Ngayon, yung sinabi ng Lord kayo, matindi, anang makanyan, Potang sinira mo reta ng makanyan, kunan mo retang toro ng tatang mo, retang bulls na, retang alaga dan toro, retang manyago. Balay tang Red Bull, makantala ring piyapakwa ng Lord kayo. Paten mo reta, gawan mong offering, potang sira mo retang rebulto, ng makanyan. O, mitakutan ni Gideon kanyan. Kasi itatang na worshiper yung Baal, kahit panakawa ng paretang kayang alagang hayop. Uling sinabi ng Lord O kunano talaga, uling ganaga kang Lord Amen? O ngayon Kaya't isinama ni Gideon ang 10 sa kanyang mga tagapaglingkod at ginawa ang sinabi sa kanya ni Yahweh. So sinunod naman. Hanggang tatakot niya. Gabi nang gawin niya ito sapagkat natatakot siya sa kanyang pamilya at sa taong bayan. So, sinunod dyan, tatakot niya. Actually, niyakasanting tang sinabi ng Dr. Charles Stanley, ng karetang aliwang preachings na damdam ko. Even though follow God, even if you have to do it with closed eyes. Andiyan tatakot ka ng makanyan. Andiyan makapikit kang sunod, Pasusunod ka kang Lord. Amen? Makanta itang sinabi na
Wala makanini negewang daylight, ulin tatakot yo. Tatakot yo kasi patenderen tao so, madaling sabi, agawa na itang pagawa ng Lord. Andyan tatakot yo. Ginawa yung paralan, amen? Aya pay raig, king kayang takot. Basta sinunod dyan, hanggang makapikit, Lord. Sige, sunod ko. Amen? So ngayon yan kinabukasan, Nina. Madaling araw pa lang, ikita na rin tao, siguro mag-worship lang ganingal doon Madaling araw pa lang. O kaya naman, mimigib lang danum, muling tsulakin desert o tamimigib lang danum, agad nangikit, umesiraying rebulto ng beyala ang pungasyera ng mga yan. So ngayon may imbestigalo. They have investigated and then nilwal itapin na baluda na yung mag-destroy is Gideon. So yung gewada rin taong bayan, buong taong bayan wala mo nga pa malalbeta kayong pelikula, itang ating mangkukulam kay suguran rin taong bayan. At ilang dadalang nano. Wala mo kanta yung akakit mong picture So sino gudla? Kembale ng Gideon, kembale ng Joash. Adang makanyan, Joash, palwal may anak mo ng makanyan, paten miya. O bakit, siguro Joash ng milyari. Anong makanyan? O sinira nung Gideon, ring rebulto ng Bayala, ng makanyan, ng Pongasyera, o nang lawen may, pag sinunod ta kang Lord, lawen may tang breakthrough, ang pong miracle na milyari Kenny. Naging verse 31. Sumagot si Joash, anong tatang ng Gideon? Ipinaglalaban nyo ba si Baal? Ipinagtatanggol nyo ba siya? Sino mang makipaglaban para sa kanya ay papatayin bago mag-umaga. Kung siya'y talagang Diyos, anong makanyan? Nung talagang Diyos siya'y Baala ng makanyan, nung talagang Diyos siya'y Asyera ng makanyan, hayaan ninyong pagtanggol niya ang kanyang sarili. Balo yo po, mila ko yung faith itatang ng Joash kareng rebulto. Amen? Because of the obedience na gawa ng Gideon. Di ba't kanyang altar ang giniba ni Gideon, ng makanyan? Mula noon, si Gideon ay tinaguri ang Jerubaala ng makanyan. Dahil sa sinabi ni Joas na hayaan ninyong ipagtanggol ni Baal ang kanyang sarili. So, the first ministry, actually, pala mo, maging cleansing na megumpisa is ketang kayang family. So, pepalinis na pang Lord itang kayang family. Amen? So, in our life, potang inawas na katang Lord, atin tamo rin kailangan ayusan keng sarili tamo bilang leader, amen? And to our family. Kasi family tamo ilang first ministry tamo, amen? Pero because itapin ketang second stage. Ketang second stage na ning life ng Gideon, he overcame his family obstacle. Amen? So, obedience of Gideon causes his father to lose faith with his idols. So, anang makanyan, o initang second stage. Nino kaya nga tsukeng second stage, kaya katamo Kenny. Na mag-doubting asawa mo, talagang magbayo na ka. O life group ka pa pwede nga tsukeng second stage. Magpatuloy ka talagang on fire ka kang Lord. Pero yung asawa mo, nakpaniwalan. Talaga ba? Magbayo na ka? No? So, second stage, I overcome me yan, amen? You just need an instruction from the Lord. Awin me yan, awin me tatang mo, awin me asawa mo, awin me anak mo, amen? Because you are a leader in your family. Amen? You are created to lead. Third stage, kaya rin nito, linis na linis ning, kumbaga may cleansing ni Lord, yung kayang family, hindi na bakbaka, Dintang noreng Midianita, areng Amalekites, aliwa-aliwang lipi. Amen? Ngeni, hindi na kasi, balo na karug-karug hindi na yung pagawa ng Lord ka na ako. Bakbaka na. So, on the third stage na ning kayang transformation into becoming a great leader and great warrior, he needed reassurance. Di ba po tiyang pagaway, Lord, kaya katamo, along the way, kailangan meron itang constant reassurance So, makantay milyari mo rin.
kang Gideon. So, verse 36 na ning Judges, sana Kenny, humingi ng palatandaan si Gideon. May niyad niya namang sign ni Gideon kang Lord. Ana Kenny, sinabi ni Gideon sa Diyos, sinabi ninyo sa akin na ako ang gagamitin nyo upang iligtas ang Israel. Dahil dito, maglalatag ako ng isang lana na giikan ng trigo. Wala mo kaya ito, mantel. So, maglatag ya ka no. Ketang nuno ka rin niya mag-giik, no niya mamaspas pale. So, sabi na Kenny, kapag nabasa ito ng hamog, ngunit tuyo ang paligid, ako nga ang gagamitin nyo upang iligtas ang Israel. So, pag iniya ng makanyan, may basaya, ating paligid na dry anang makanyan, tutupin na inawas mo ko. Bakan to, ilid ko rin Israelites, i-deliver tala rin Israelites from the Midianites, sanang makanyan So kinabukasan, mating gawa na, may glatag yung tela, ngayon kinabukasan, chinek na. Ngayon, tela ni tangkay, itang mantel. And then, pelipit na. Mekanik wayang metong silyong sabo o danum or hamog ketang tela nga ito. Ngayon, pa rin enough. Sabi ng makanyan, verse 39, wag po kayong magagalit, Lord, meron pa po akong isang hihingin, another sign, Lord, anang makanyan. Nais ko pong matuyo naman itong lana at mabasa ng hamog ang lupa sa paligid, So, kabaligtaran naman yung inyad na. Ang iminunang sign, di ba, yung inyad na mabasaya yung tela, itang kayong paligid na dry. O ngayon ibaliktad. Pota kasi isip na, pota uling tela ni may consume mong hamog, So, second sign na inyad na baliktad, dry yung tela, mabasaya paligid. So, makanita na naman, makanita yung milyar, kinagabihan na ginawa nga yun ng Diyos. Tuyo ang lana, ngunit basa ng hamog ang lupa sa paligid nito. So, ngayon karetang adwang sign sa reto, Gideon received his reassurance. No? So that was the third stage. Lord, bayo ko gawa nini. Puri ko sigurado ko na talagang inawas mo ko. Nalilid mo ko, napagawa mo ini ka na ako. Amen? So, he needed reassurance. That was the third stage. Amen? So, there's no turning back na. Uli nga confirm na God is so gracious. Talagang pag inyad may sign, di na ka. Even, balam childish tamo Lord, dyan mo sign nung yanapin. He loves me. He loves me not. Hindi makanita. Amen? Makanita. So, again, Judges 7:12. Sing dami ng buhangin ang mga Amalekita and Midianites. So, ini na yung kalabanan ng Gideon on Judges 7 verse 12. Makaniniya karakal. Anyapin makanya niyang tatakot Because the task kasi uli ngang titakla mo. Actually, during that time, 22,000 soldiers yung naipon ni Gideon. Ngayon, umuwi yung 12,000, 10,000 yung natira. Sabi ni Lord sa kanila, dakal ko pa mo rin. Marami pa rin kayo ng makanyan. Kasi ng makanyan, kapag papanalunin ko kayo na ganyan kayo karami, isipin ninyo na you have won the fight because of your own strength, because of your own skills and ability. So, ikata, minsan makanyan, dala na kang Lord ketang bala mo, ala ka talaga nga gawa. Kitang pagawa na. Bakit magdependi ka kaya? Abalo mo na it's really the Lord who called you and it's really the Lord that is working in your life. Amen? So, pinauwi yung mga takot from the 10,000 na bawasan. Tapos, sabi ni Lord, marami pa rin kayo. From the 10,000 na bawasan na, marami pa rin kayo, sabi ni Lord. So, itetest ko yung mga tao. Dalhin mo sila sa batis. Sabi niya, kung sino yung mga iinom ng nakalukod at parang aso, pauwiin mo sila. So, yung nangyari, 300 lang ang natira. Dahil ito yung mga tao na uminom from their hands. Dun sa batis. So, sabi nung nabasa ko, 500
Midianites versus 1 Israelites ang katumbas, no? 500, ang ratio, 500 versus 1. No? Nung siguro nung Superman ka, pasabog mo rin ang 500. Pero nung ang dilin So, apin na po rin ni retang daramdaman tamong Gideon 300. Diba tingnan pelikula na house kene? I-Butler, na actually, Gerard Butler, itang 300. Wala makantaya, pekya po sana yan. So, Gideon 300, o Reni na, 300 na lamo versus 150,000. 150,000 na, kasi sindami ng buhangin ang mga Amalekita, iba-ibang mga lipi versus Israelites. So, 300 nemo. So, ngayon mo tatagat ang fourth stage. Ikwaya po, first stage, he was doubting his call. Pangadwa, he overcame his family. Pangatlong stage na, he needed reassurance. Pangapat ay nina, he obeyed the Lord. He obeyed the Lord. Na he overcame his fear and obeyed the Lord. That is the fourth stage na kayang transformation into becoming a great leader and great warrior. Sabi dito, chapter 7, verse 9, kinagabihan, sinabi ni Yahweh kay Gideon, lusubin na ninyo ang kampo ng mga Midianita sapagkat ibinigay ko na sila sa inyong kamay. O hindi na naman, utos na namang Lord ni Gideon. Pero before yaman yad sign, sabi na ng Lord kaya, o hindi nang sign na, nung bisa ka ng makanyan, gumagalinlangan ka ng Lord kayo, munta ka kitang kampo da, damdaman mo nung naning sasabyan da. Sigurado ko po tang dimdam mo nung nanong sasabyan da, sikang kalub. So inanepe na yung Lord naman niya dyang sign. Ana na kayang Lord kayo, o hindi na yung sign. Tambing na yung dininan sign, uling kilala na ang Lord Amen? Kilala na yung Lord. Amen. So, sabi dito, nang malapit na si Gideon, may narinig siyang nag-uusap. Ang sabi ng isa, na panaginipan ko, may isang tinapay na sebadang gumulong sa ating kampo. Piruan may na imaginean may maragula tinape. Malatiyan tinape actually. Nagulungan daw ang tolda at ito'y bumagsak. Lawan may tang monay ketang purok kay. Tansya syetin. Mag-promote. Pakanya niya yan. O ito'y na nga pa naginipa na. Nung ginulong niya ng makanyan. Kasi from Gideon at Chulaking Babo. Ring Amalekites at Chulaking Shore. Kasi may cross lang dagat karin lang may camp. So ito'y panaginip da. Na itang tinape nga itang monay. Ginulong niya kintolda may sirayo. Subukan niya itakaybat nung ating kong kay tent. Kaya bale, pagulungan mo yung tinape, masiraya. Aliya, di ba? So, again nagulungan daw ang tolda at ito'y bumagsak. Sagot naman ng isa, yun ay walang iba, kundi ang tabak ng Israelitang si Gideon, na anak ni Joash. Ang Midian at ang buong hukbo ay ibinigay na ng Diyos sa kanyang kamay. So, that was the declaration of the Amalekites and Midianites, actually, ring Midianites. So, nang marinig ni Gideon yung ganong statement, lumuhod siya at nagpuri sa Diyos. Tutupin, Lord, binigyan mo na kaya kami. Pagkatapos, nagbalik siya sa kampo ng mga Israelita at sinabi sa kanila, bumangon na kayo, ginising na lang. Tara na, nang makanya, lusuban ta na lang, kasi binigyan na ng Lord, kaya katamo. So, makanitang milyari na nung manalbi akong Superbook, yung pinanlaban lang ni na Gideon is yung jar of clay and yung kanilang sulo. No? So binasag lang nila yon at yung trompeta. No? Meron silang horn. No? And sumigaw sila. No? I mean, inihinipan nila yung horn na yon. And na-confuse yung kanilang mga kalaban because of fear. At kasing fear Andyang marakal fearful na. So, 150,000 versus 300. So, ing milyari, tapin, pemal baldore tang karelang paso, hinipan ditang horn. May confused ila mismo, bigpatayan uling balado, Israelites Apin na rin niretang Israelites, makanya nene. So, ganun po yung nangyari dun sa pagsunod ni Gideon.
another miracle from the Lord. Indeed, no, the victory na naranasan nila is through the power of the Lord. Amen? Kaya po yung sa paggawa po natin, no, doon sa pagkatawag, hindi ko alam anong calling ni Lord sa atin, no. Pwedeng ang calling ni Lord sa'yo is on your family, na maligtas sila, on your work, on your school, or even here. Eto ang balo. Kumbaga may kanya-kanyang calling tayo. Amen? Ang sure lang dito is that ang kasama mong tutupad is si Lord. No? Dun sa fourth stage, yun eh. It's the power of God that moved at work. Kaya po nagawa ni na Gideon at ng 300 yung pinapagawa ni Lord na seems impossible. Bala mo, kumbaga, Philippines versus China. Pag 1 billion na rin China. In China naman, 1 versus 100 million tamo na. 1 versus 10. Ay pa naman 500 versus 1, di ba? So, agyo tayo. Amen. Illustration lang po yun. Tumatawa si Chubbs. Baka daw kunin ako ng inchik. Kamukha ko pa mong inchik. So, yun po yung nangyari. They have defeated the Midianite. Pero during that time kasi, kung babasahin natin pa yung mga kasunod na verses, merong mga nakatakas, yung mga princess and kings ng mga Midianita, mga Amalekites, no? Hinabol pa nila yon. And then, kahit na pagod na sila, tinapos talaga nila yung pinapagawa ni Lord. Kasi may mga nakatakas pa eh. So, mahaba-haba din yung, kumbaga, paghahabol nila kasi nakapunta ng iba't ibang mga karatig bayan, no? Karatig lugar. On chapter 8, nalupig talaga nila, totally. Okay? Ngayon, dito, di ba nasabi ko po kanina, no, on my conclusion, panghuli na po ito, no? Are you still with me? May nakukuha po ba tayo? So, meron, di ba yung cycle ng mga Israelita? Actually, parang naulit sa buhay ni Gideon. Kasi, di ba ang mga Israelita, faithful sila, magiging idolatrous sila, iiyak sila to God para i-rescue sila, and then i-rescue sila. Magiging faithful na naman sila, babalik na naman sila sa kasalanan. Ganon yung cycle. So ngayon, anong nangyari? Dito sa last stage ng buhay ni Gideon, parang umulit sa mismong life niya yung story ng mga Israelites, yung cycle nila. Kasi dito sa last stage, even though he overcame, no, he obeyed God, yung last stage, nagkaroon ng problema or nagkaroon ng disobedience in his life. Ito po yung danger. Kapag naging successful na tayo, pwede tayong maging disobedient sa Panginoon. Kapag alam niyo yun, yung naging victorious ka na, great, good job ka na, kumbaga, merong tendency na mag-fall ka. No? So ito yung last stage ng buhay ni Gideon. Kasi si Gideon, pagkatapos nanalo, sabi ng mga tao, ikaw na yung gagawin naming hari. Pero in heart ng Gideon, bisang maging hari, na uling yung sinabi ng Lord, iyang hari tamo, na mga tunay man. Pero actually, after that, makanining na yung gawan nyo, ng mga yan. Buhay na eneburing posisyon, pero makanining pegawa na. Kareng-ega na ganang asam-sam yuwa, retang earrings, ibiyo na laka na ako, ng kanya. So, yung gawa daw, sige mas masaya kaming ibiyo nila, retang earrings, sana. So, meglatag lang metong maragula blanket, degendongan ka rin. Yung gawa ng Gideon, pelaso no reto. Ginawa yung ephod, no? Wala mo breastplate yata. Breastplate na yung high priest kareng Israelita. Actually, nung search checking internet, at ilang aliwaliwang batureta So, 12 stones representing the tribes of Israelites. So, makanting pegawa na. Ngayon in milyari, itang pegawa na nga ito, sinambande. May balik na ulit kayong pagiging idolatrous. Kareng Israelita. Apin itang last stage na. Anyapin, buri kayong ipakit kaya kayo ini na we are not just created as a person created and has the capacity to lead.
Atin tan tendency mag-fall, mag-mess up. Potang leader ka, potang okay na, going smooth ne, inkaya kang kain obedience kang Lord. Ay nitang last stage na. Because nanitang pegawa na, na naman siguro intention ito. Ba, nanong heart na, basta pegawa na ito. Ing milyari, dela na itaking lugar da, ita naman ang sinambanda. May gilaw ulit idolatrous, may gilang mana ng baulit na ning gamit, gawa na ning gamat na ning tao. Pero lawan ming goodness, bilang panghuli po, no? Ana Kenny, alay pala Kenny. So, sabi na ka rin, ketang chapter 8, ketang panaluing verse, sabi na ka rin, ketang lifetime ng Gideon, 40 years lang meging peaceful, alang sinalaki karela, at Gideon megiyang prosperous. Ene pabren Lord, anang makanyang ka rin, Gideon, dakalyasawa, mika dyan yung 75 na anak, uling niya karalasawa, 75 yung anak na. So, uso ka ni Taytay ng concubine. And he was blessed by the Lord. Sabi na ka rin, Meteya at the ripe old age. Meteya na, kumbaga, talagang enjoy na. Inkayang biye. Kantay milyari. Andiyan ketang minunang verses sa ini, he disobeyed God. O initang ikit kong Gideon principle. Itang principle kaya biya ng Gideon. So, number 1, in growth tamo on stages ya. Kaya nga po tayo ngayon, di ba, pinapadaan tayo sa equipping process. Our growth kasi is on stages. Dati, naka-start up your new life lang tayo. Ngayon, naka-life plus na tayo. No, so our growth in life, our growth spiritually is in stages. Amen? And, nakita ko rin po sa buhay ni Gideon, if God calls you, He will provide. Amen? Kung tinawag ka ni Lord, siya yung magpo-provide ng protection, ng wisdom, no, ng provision na kailangan po natin. Amen? And then, pangatlo, ito yung dun sa pang-5 stage ng buhay niya. God is not looking for perfection. From time to time, pwede nating i-blow Pwede tayong mag-mess up. Pwede tayong madapa. Kagaya ni Gideon. Sinunod naman, ano yung madadapa From time to time, as a church, pwede tayong mag-mess up. As a individual, pwede tayong mag-mess up. Pero, lawan may, di ba, binless na yung pamuring Lord, Gideon Kasi God is not looking for perfection. Lalaway ng Lord, itangkiya kang effort na makasunod kayo. Wow, times. Makapagkasala ka pa. Amen? Amen? Balo ng Lord ito. You will mess up one day. Pero God is so gracious. Amen? Basta ating kang puso, nabisa talagang mag-align kang Lord. Sumunod kang Lord. God will still bless us. Amen? Ako sasabihan na sadyaan mong mag-mess up. Isasabihan ko, ating pagkakataon na mag-mess up tamo. Amen? As a leader of our family, pwede kang mag-mess up at times. Ating kang pwedeng maging maling desisyon. Amen? Kanya-kanya. In work, pwede kang mag-mess up. Pero, in challenge tamo this morning is, let us finish faithfully. Let us finish strong. Amen? O in challenge tamo ngayon nga, aba kayo Let us finish strong. Amen? Let us finish faithfully. As we grow, no, effortan niya yan no? Yung kagustuhan na mag-grow, it will be based on your effort on your decision. Amen? So, let us stand po, no? I hope you can nakarelate kayo, no, sa life ni Gideon. Amen po ba? So, let us stand, then let us pray. After we pray, may I request Mamila na ipag-pray po yung mga tatay mamaya, no? Yung mga fathers natin, punta tayo mamaya sa harap para po mapag-pray tayo. Ma-receive po natin yung blessing ni Lord. Let us pray. Father God, salamat po sa buhay ni Gideon, Panginoon. Nakita po namin, God, that kahit na ang tingin namin sa sarili namin ay mababa, limited,
Pero Lord, iba yung nakikita niyo sa amin. Salamat, Lord, sa blood ni Jesus from His beard na nag-flow, Panginoon, para i-restore ang aming right identity, ang aming right image sa aming sarili. Lord, dalangin ko ngayong umagang ito, yung mga salita mo, tunay na mabaon, Lord, maitago namin sa aming puso. So that, Lord God, hindi kami ma-deceive ng dyablo na wala kaming kayang gawin. But Lord, the fact na tinawag mo kami, meron kang nakikita sa amin. Nagtiwala ka na sa amin nung una pa lamang, Panginoon. Kaya salamat, O Lord God, you will transform each one of us bilang great and mighty leader just like Gideon, Panginoon. Lord, salamat po. Wash every limiting mindsets by the blood of Jesus right now. Sa puso at isipan po namin, Panginoon. Every limiting belief, Lord, na meron po kami. Yung mga limitations na nilagay namin sa aming buhay at sarili. Lord, break that right now by the powerful blood of Jesus. Maraming salamat po, Lord God. We praise you. We glorify you, Panginoon. Salamat. There is more. There is more, Panginoon. The best is yet to come. Lord, salamat sa revival, Lord, that is near, oh God. Nandito na, Panginoon, yung revival, Lord, sa church na ito. In our life, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat po, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, we give you all the glory, honor, and praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. May we ask all the fathers to be in front para po mapag-pray natin sila. And may I ask Mamila to declare blessing sa ating mga father. Praise God. Sige po, ignat po natin ang ating mga kamay sa ating mga fathers. Praise God. Salamat, dakilang Diyos. Lord, we celebrate, Panginoon, your goodness. And this is special day, Lord, that you have given us. Thank you, Lord God, for this day, Panginoon, that you have made, Lord, na we lift up to you, Lord God, ang bawat ama, ang bawat, Lord, ang haligi ng tahanan, Panginoon. Lord, na itinalaga mo, Panginoon, sa bawat pamilya. Salamat, O Diyos, sa mga tatay na ito, Lord, na patuloy, Panginoon, na dalangin namin na patuloy mo silang palakasin, O Diyos, at pagtibayin, Panginoon, sa kanilang pananampalataya, O Lord God, at maging matatag silang patuloy, O Lord God. Lord, kasama mo, Panginoon, at sinasamahan mo sila, O Diyos, sa bawat unos ng buhay, Panginoon. Ikaw, Lord, ang siyang magbibigay ng patuloy na kalakasan, katatagan sa kanila, Panginoon. Panangahawakan nila, Lord God, ang iyong mga salita. Dakilang Diyos, aming dalangin, Lord, na ang iyong patuloy na pagpapala, O Diyos, ay sumakanila, Panginoon. We declare excellent health. We declare strength, Panginoon. Strong faith, O Lord God. And the purpose, Lord God, ng ang purpose mo, Panginoon, mangyari sa kanilang buhay, O Diyos. At gawin mo sila, Panginoon, na mabuting leader, Panginoon, O Lord God. Excellent leader, O Lord God, from their families, O Lord God, and to other people, Panginoon, that you have entrusted to them, O Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon, at tunay, Lord, mag-glorify ka sa kanilang buhay, Lord God. Let them become, Panginoon, a father, Panginoon, a good father to your children, Lord God, at patuloy, O Diyos, Lord, na ang pag-ibig mo ang dumaloy sa kanila, Panginoon. Lord God, salamat sa iyo, Diyos, na kung paano ka naging ama, Panginoon, O Lord God, ganun din sila, O Diyos, at tunay, Panginoon, Lord God, na maipakita nila, Panginoon, Lord God, yung
pagiging ama mo, Lord God, sa kanilang mga anak din, O Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon. All glory and honor and thanksgiving, Lord God, belongs to you alone. Oh God, thank you, Jesus. Thank you, Lord God. We give you glory and honor and praise, Lord God, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Thank you, God. Maraming salamat po. Nakaupo na po kayo. Thank you, Lord. Let's Happy Father's Day. And palakpakan po natin ang ating mga magigiting na mga ama. Praise God. Salamat sa Panginoon. Thank you, Lord God, for your word today. And the Lord will continue to bless you and keep you and make His face shine upon you. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. God bless.